paglalaglag. Ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito, I am willing to take full responsibility. Me. Just me. Teka muna. Kung inaako mo lahat ng responsibilidad, Digong, kita nyo kung gaano katapang ha. Katapang kasi nga matanda na. Oo, shoutout sa inyo lahat ha. Oo. Kasi nga matanda na. Inaako lahat yung responsibilidad pero bakit may mga pulis nakakulong? Bakit Digong hinayaan mo yung mga pulis mo na sinabi mong mahal na mahal mo? Pero bakit ganun? Bakit napabayaan yung mga pulis na sumunod lang naman sa utos mo? Tapos ngayon sasabihin mo, inaako mo lahat ng responsibilidad. Oh. Eh bakit nakakulong sila? Di ba? O tuloy. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso. Kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod. At ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Oo nga, hindi. Yun yung utos sa kanila eh. Si Escudero, yung ginawa nila, hindi naman nila gagawin yung kung walang utos ng nasa taas. Diba? Hindi naman susunod yung mga yan kung walang utos ng commander-in-chief nila. Sino ba commander-in-chief nila? Diba si Digunyo? At saka, mga kababayan, ilang beses na ba natin na pinakita kung paano utusan ni Digunyo ang mga pulis na ngayon nakakulong, kawawa naman. Sumunod lang sila sa mga utos ng commander-in-chief nila na si Digunyo at yung mga matataas na mga opisyal. Pero bakit ang napahamak? Yung mga ordinaryong pulis na sumunod lang naman sa mga pinag-uutos. Diba? Diba, Tato? Ano na? Aurora Sarmiento. Ha? Ano na? Yan yung mga kababayan. Kaya paano mo sasabihin na inaako mo lahat ng responsibilidad kung yung mga pulis na mga nautusan ayon nagdurusa dahil sa pagsunod lamang sa inyong mga kautosan. Piliin mo ang Pilipinas ni Benitez and Mutera Vlog? Oo. Diba? Dali Babes, nandyan na. Oo. Eto na mga kababayan. Ulitin ko lang. Kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis. Yun na nga. Yung mga pulis na may mga kaso. Kasi si Digunyo, pakinggan nyo dito, mula rito. Cheese, pasok. Ang kaso eh. Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao. Dito yan. Wait, dito. I am willing to take full responsibility. I'm willing to take full responsibility. Sabi yun ng Digunyo, ibig sabihin, inaako ko lahat ng responsibilidad sa mga nangyaring hindi normal. Diba mga kababayan? Hindi normal. Merong mga paglabag, merong mga naabuso dahil sa war on drugs ko. Diba mga kababayan? Dahil ito sa war on drugs ni Digunyo. Diba? Sige, tuloy. Ito na. Sabi niya ay ito, I am willing to take full responsibility. Me. Just me. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Tingnan nyo. Kay Digong walang kaso. Ang problema nga sa mga pulis, yung mga ordinaryong pulis, SPO1, PO1, ganon, di ba? PO3, ganon.
Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso O, kita nyo, walang mga kaso. kaugnay sa pagpatay. O, kaugnay sa pagpatay, pero ano, bukang bibig ni Digonyo, nagpapatay siya, pinapatay niya, inutos niya, ganon. O, sasabihin ng mga DDS, Boss Mike, bakit naman kasi walang kaso? Bakit hindi kinasuhan si Digonyo? Yun na nga. Kasi ako tingin ko, umaasa sa ICC ang gobyerno. Bakit? Kasi alam nila, anumang oras, pwede nang damputin si Digonyo. So, kung kakasuhan nga naman nila, pag-aaksaya lang ng oras yon. Kaya ang dapat lang gawin, ICC, kunin nyo na to. Kasi ganun din naman. Pag nakakulong nyo na to, hanggang mamatay si Digonyo, nakakulong pa. Diba? At saka isa pa mga kababayan, tignan ninyo. Pag dito nakakulong yan, alam nyo naman yung mga DDS naguhurumintado. Diba? Dagdag kaguluhan pa. Kahit natatatlong po yan, aba, syempre, dagdag, problema pa rin yan. Kaya, tingin ko ang gobyerno, sabi nila, hayaan nyo na ipamigay na natin yan. Kaysa kasuhan natin dito yan. Manggugulo lang sila Aljen Romero. Baka mamaya, diba? Imbis na maayos tayo rito, yung mga pulis natin, nagbabantay ng 30 tao. Kaya anong gagawin? Hayaan na natin. Ma-ICC. Kunin dito. Huwag na kayo magdemanda. Meron namang demanda ang ICC. Ganun din naman yun. Diba? Para kahit na umiyak, magingay, magwala, magtantrums, at maghurmentado sila Aljen Romero, okay lang. Diba? Bakit? Wala naman dito. So para silang nagwawala na yung bibilin nilang laruan nandoon sa buwan. Diba? Ano? Aljen Diba? Pasok! Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod. Yun na nga, kita nyo, hindi na nila inisip, na hindi na nila tinignan, hindi na nila pinakinggan, hindi na nila inisip na mapapahamak sila. Tignan ninyo, yung mga pulis na sumunod, iniwan ng pamilya. Yung pamilya nila nasa labas, sila nasa loob ng kulungan. Mahirap yan. Diba? Mahirap yan. Si Gerald naman, kinakamusta mo pa sila yung Austria, pwede mo namang i-message na lang. Diba? Ano na? Diba mga kababayan? Nagigets nyo na kung bakit hindi dinidemanda ng gobyerno? Kasi nga iniingatan magkagulo pa. Yung 30 tao. Tuloy. Kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod. At ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Kasi paano hindi dapat gawin? Inutos nga. Tapos laging bukang bibig ni Digonyo. Ako ang bahala. Hindi kayo mananagot. Ako mananagot. Yun laging sinasabi niya. Diba? Sabi nga ni Risa, kada Oktubre, binabanggit niya. Paano ngayon? Nasaan na si Digonyo? Bakit yung mga pulis, uulitin ko lang, bakit yung mga pulis nakakulong? Kaya kayong mga sumusuporta kay Digong, mag-ingat kayo. Baka mamaya ganun na mangyari sa inyo. Kawawa naman kayo.
Baka bigla na lang hindi na kayo makapag-comment dito. Yung pala, biktima na kayo sa paniniwala nyo kay Digunyo. Di ba? Kaya, ngayon pa lang mag-isip-isip na kayo. Yung dalawang vlogger at iba pa. Tumalon na nga kasi naaalala nila. Biglang naglabas ng mga dinimanda. Alam nyo ba yon? Di ba na-topic ko yun sa inyo? Maraming vlogger ang nademanda. Bakit kaya? Alam nyo na. Hindi ako nananakot. Ano ka ba? Nag-a-advise lang ako, Aljen, ha? Ikaw talaga. Advice ko lang yung kasi mahal ko sila. Kaya nga walang makatira sa aking vlogger nila. Kasi mahal nila ako. Oh, gets nyo? Oh, ano? Get tuloy. Sila ang may kaso. Nako. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So, siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Oo nga. Paano? Gusto ba ni Digunyo na, mga pulis, dahil wala na ako magagawa, lumabas kayo at maghurumentado. Kasi paano nga ba i-operate ni Digong yun? Bakit? Kita nyo, yung mga pulis nakakulong tapos siya nakalaya. May baston. Di ba? Paano yun? Ang hirap nun So kailangan, udyukan ko kaya yung mga pulis at sundalong nakulong para maghurmentado sila. Oo, magpakamatay sila. Sugurin ng Malacanang. Pag nasugod nila Malacanang, papalit yung anak ko. At pag pumalit na yung anak ko, kami na naman ang mamumuno sa Pilipinas na maraming bobo. Diba? Simple lang, diba? Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ng mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, 6 na taon ang kanyang termino, magtatatlong 2.5 taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Correct. Kita nyo? Ulitin ko lang, yung sasabihin nyo na walang napapanagot. Yung mga tauhan ni Digong na ordinaryong pulis, sila yung kawawa. Yung mga nag-utos, general, at si Digong, nakalaya. Tapos, yung pamilya ng mga pulis, nako, ano na yan? Baka mamaya, maging dahilan pa ng paghihiwalay at pagkasira ng pamilya. Siyempre, di ba? Minsan, may namimiss sila. Di ba? Kadalasan yung mga nag-abroad, Hindi ko naman kayo binibigyan ng isipin, pero real talk to. Kadalasan sa mga OFW, ang mga asawa nagloloko. Di ba? Ano? Sige, tuloy. Ba't nga ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. Sir, bakit nga ba ganun? Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, hindi ba? Na, sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matobato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Cheese. Keso tawag sa'yo rito. Sabi nila, hindi naman kasi nagreklamo si Matobato dito sa Pilipinas. Kasi nung panahon ni Digunyo, kung naalala ninyo, mga kababayan, si Sharon Donato nakarelate na. Tingnan ninyo, Si Matobato at si Las Cañas ba yun? At si Asierto, pwede ba silang lumabas nung panahon ni Digunyo? Pwede pa rin ba silang lumabas hanggang ngayon? Di ba hindi? Bakit? Hindi naman si Pangulo ang kumuha sa kanila para tumistigo. So wala pang power
yung mga mga kumuhang mga politiko at para magsalita itong mga ito. So anong ginawa nila? 'Di ba balita nasa ibang bansa sila? At sa ibang bansa, sa ICC nga, nagtapat at naglitanya kung ano yung mga nalalaman nila patungkol sa mga pagpatay na utos di umano ni Digunyo. Gets nyo? Diba? So, wag na kayong magtaka. Kung yung mga nagpapatotoo, wala sa ating bansa. Kasi kailangang unahin kaligtasan nila bago pa maubos. Dahil alam naman natin, mahirap kalaban ang pumapatay. Hindi namimili. Basta kalaban, yayariin ka. Diba? Ano na? Gets nyo na? Tuloy. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So bakit nga ba? Time kasi ni Duterte pa yun, sir. Dalawang kalahating taon na. Panahon pa kasi ni Duterte yun, sir. Kasi nga nung panahon ni Duterte, hindi makapalag. Alin? Yung kahit sino. O ngayon, inabutan na. Lahat-lahat, iba na pangulo. Pero tandaan ninyo, vice-presidente pa rin ang anak ni Digunyo. At nandiyan pa rin sino? Si Bato at si Bongo. Sama nyo pa si Robin at ilang mga kaalyado. Kita nyo, hindi nyo nakikita yun, no? Hindi chismis ito. Ang ano lang rito, mga kababayan, simple lang, gamitin ninyo yung common sense nyo. Pagka nagamit nyo, doon nyo matatanto. Tama ako. Kalma, baby kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Di ba? Nga, yung boses ko, iniisihan ko nga lang. Sige, ito na. Lumilipas na tapos na yung time niya eh. Hindi para sa akin na sagutin yun o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero sabagay. sinasabi ko, siguro, kaya malakas ang loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinaba-haba ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbisyo, ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas. Nagutos man o hindi. Di ba? Kasi talagang damay din yung mga pulis eh. Kahit pa sila'y sumunod pa. Kasi sila yung nag-execution. Sila yung gumawa ng pagpatay. Di ba? Sila yung gumawa ng pagpatay eh. Hindi naman si Digunyo. Di dapat turo nila si Digunyo. Damay nyo na yung mga pulis dyan. Huwag na kayong magpauto. Kung ako sa inyo, turo nyo na si Digong. Total naman, inaako. Diba? Total naman, inaako eh. So, para sa ampa. Diba? Turo nyo na. Turo nyo rin si Bato tsaka si Bongo. Para maubos na sila. Kaya nga ang tanong ko, paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Yun ang tanong mga kababayan. Kailangan maramdaman ng mga pulis na talagang hindi sila pinabayaan. Pero marami nang nagrereklamo na mga pulis na nautusan ni Digunyo. Nakita nyo? Kawawa naman. Kawawa naman. Biruin nyo magpapasko, hindi kasama yung pamilya. Magpapasko, hindi kasama yung asawa. Magpapasko, malungkot ang pamilya. Saan ka pa? Kawawa naman sila, no? So itong mga kapulisan natin, maging aral sa inyo to. Kasi kung mauulit man ito, sana alam nyo na kung saan nyo ilulugar ang sarili nyo. Diba? Diba mga kababayan? So mga kababayan, hanggang dito na lang ha. Manood na kayo kay Direk at sa iba pang mga naka-live ngayon na ating mga kasama. Para nang sa ganun maipahinga ko na yung boses ko.
Kasi hindi ako makabanat ng todon-todo. Muli, ako po ang inyong lingkod. Ito po, yung sexing may, si Jen Angeles. Maraming salamat po sa inyong lahat. Opo, ulitin ko, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po lagi nagpapaalalang mahalin po natin ang ating kapwa, pagdasal po natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.